Magandang araw mga kapatid, naway na sa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Tayo po ay mag-aaral na naman po muli ng ating salita ng Diyos. Ang topic po natin ngayon ay Good people are happy to serve the Lord. Kaya simulan na po natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sinasabi nga na ang happiness of good people serve the Lord. Nasusulat sa awit 102. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Dapat na pag nag-serve tayo kay Lord, ay masaya tayo. No? Yung puso natin ay nag-uumapaw ng saya. Yan ang isang makikita mo. No? Ang sinabi nga, masayang Kristiyano ang mga Katoliko. Yung sabi ng kanta. Which is dapat talagang ganun. Yan, number 1, good people daw are not just obedient, hindi lang tayo masunurin, pero masayahin din tayo. No? Kasi sabi nga kanina sa awit 102 ay nalulugod ang ating Panginoon kung tayo ay nagsiserve ng masaya. No? Hindi lang yung act ng pagsiserve, kung hindi yung pagsiserve natin ng may kasiyahan. Mahalaga yun sa ating Panginoon Diyos kasi nasusulat nga yun sa aklat ng awit. Nasusulat din sa 1:15 hanggang 11. Sabi nga, if you keep my commandments daw, you will remain in love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Kita natin yung salitang joy na yung pag-uutos ng ating Panginoon Diyos ay kailangan may kalakip na kasiyahan. Kasi alam nyo po, yung mga Hudyo nung panahon ni Kristo ay sumusunod sila sa commandments. Kaso nawala na yung saya ng pagsunod. Tayo bilang mananampalataya ng Panginoon Diyos ay nagsiserve tayo na may kasiyahan. Maharap man tayo sa mga pagsubok, pero magiging masaya tayo kasi alam natin na ang pagsiserve kay Lord ay dapat may kalakip na kasiyahan sa puso natin. Hindi tayo maburn out, hindi tayo mapapagod kasi alam natin na ang kasiyahang ito ay hindi lang dito sa mundong ito ginagawa natin ng pagsiserve kasi alam natin na ang goal natin ay ang buhay na walang hanggan. Number 2, serving the Lord flows from gratitude, not guilt. Okay, ano ba ibig sabihin nito, Brother Romel? Ang sabi nga, good people daw are not serving to earn God's love. Ano raw? They serve because of God's love, no? Kasi ang pag nagsiserve ka para ma-earn yung God's love, walang joy dun eh. Pero kung nagsiserve ka because of God's love, dahilan sa pagmamahal sa'yo, mahal ako ng Diyos kaya masayang tao ako. Yun ang dahilan, yung pagmamahal ng Diyos sa akin, ang dahilan kaya ako nagsiserve ng masaya. Pero kung ang hangad ko lang ay to earn God's love, ay mahirap yun, mapapagod ka nun. Example ko, kagaya ng pagtatrabaho. Kung ang hangad mo lang ay pera, kasi nagtatrabaho ka dahilan sa pera, mapapagod ka nun. Pero kung ang hangad mo ay maging masayang empleyado, araw-araw, hindi ka napapagod na magtrabaho. Kumbaga, yung biyaya na sa'yo ng Diyos, yung binibigay na mga financial blessings. Pero kung ang hangad mo lang ay yung ma-please yung boss mo, ay hindi magandang hindi magandang hangarin yon kasi mapapagod ka sa paraan na yon. Pangatlo, serving the Lord brings fulfillment the world cannot offer. Okay, ano ba to? The world offers temporary thrills, no? Temporary lang ang ino-offer ng mundo, but God offers deep satisfaction. When we align our lives with His purpose, our hearts are most content. Alam niyo po kasi sa panahon ngayon, lalo na ngayon maraming ino-offer ang technology, ang social media, pero it gives us temporary satisfaction. Pagka nagsawa ka na sa gadget na to, next time gusto mong hangarin yung mas bago, napakamahal pa naman, lagi ka upgrade. Pero kung ang hangarin mo ay ang satisfaction sa pag-serve kay Lord, hindi ka
nagsasawa, no? Hindi may fulfillment sa puso mo. Kaya wag tayong malihis. Yung pananampalataya natin, wag malihis sa mga ino-offer ng mundo, no? Ang technology magagamit natin sa pagsiserve kay Lord, pero hindi siya yung main na purpose. Kundi ang purpose pa rin is to love our brothers and sisters, love God, no? Na masatisfy tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Number 4, the Lord rewards a joyful servant. Sabi nga na hindi nalilimutan ng ating Diyos ang mga ginawa mo para sa Kanya. Yung service na ginawa mo para sa Kanya. Kaya nga dun sa mga masipag na maghayo, masipag magpalaganap ng salita ng Diyos, ay hindi po yan na pupunta lang sa wala. Nakasulat yan sa aklat ng ating buhay. Kaya pag dumating yung panahon na haharap na tayo sa ating Panginoon Diyos, lahat yan accounted for. Kaya meron tayong nag-create tayo ng hagdan papuntang langit sa buhay na walang hanggan. Kaya i-reward din tayo in the end. Sigurado yan. Kaya maging masayahing servant tayo ng ating Panginoon. Sabi nga sa aklat ng Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people. Hindi po ako may sabi niyan. Nasa banal na kasulatan yan. Isa pa, no? Itong dapat natin na look forward natin bilang nagsiserve tayo sa aklat ng Mateo 25:21. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. No? Ang sarap siguro niyan, no? Na sa pagdating natin sa wakas na ating buhay, haharap na tayo sa ating Panginoon Diyos, sasabihin niya, well done, kapatid, good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord, of your Lord. No? Naharap na tayo at makakapasok na tayo sa bayang banal na ating inaasam-asam. Naway nakatulong to upang sa ating mga manggagawa at ating mga nagsiserve kay Lord ay patuloy tayong maging masayang mga servants kay Lord. Kaya bago tayo magwakas, wawakasan natin isang prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, thank you for the joy of knowing you and the privilege of serving you. May our hearts overflow with gladness in all we do. Let us reflect your joy as we love and serve others. For your glory and our good. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Patuloy sumainyo ang katotohanan.